Madam in the Philippines. Andito na naman po si Madam Marimar ang siyang nagsasabi na ang buhay ay hindi madali, magsalimuot at magulo kung hindi mo kayang intindihin ito. Ito po tayo sa bago kong segment ngayon is about by spiritually and material. So, mayroon kasing complexion na nagaganap about that. So, sa akin kasing pananaw, kasi, yung pananaw mo at yung translation mo o yung pag-iintindi mo, sarili mo rin yung kurkuro. Sarili mong definition yun, sarili mo rin pagkakaintindi yun. So, mayroon tayong kanya-kanyang pananaw. So, hindi pwede tayong mag-underestimate sa ating mga kasi, even though Holy Spirit, sasabihin mong Holy Spirit ang nag-guide sa'yo. What if Holy Spirit din ang nag-guide sa akin? So, about that kasi nagkaroon talaga ng argument ang more mga tao na nanampalataya. It's about belief. It's about sa pananampalataya, paniniwala. Kaya nagkaroon ng argumento ang mga bawat nananampalataya. Kasi depende po yan sa belief, depende sa paniniwala. So, exactly, kung sasabihin mo the Holy Spirit is guided you for your language, guided to your sa yung mga salita. So what if sabihin ko rin I will guidance of my I also guidance to the Holy Spirit. So mayroon tayong mga ganyang paninindigan. So sa aking pananaw, hindi masama ang mayroong material na kasangkapan sa pagharap nitong mundong ito. Dahil hindi tayo nabubuhay sa mundong ito by spiritually lang nakatutok. We have no tolerate at hindi natin itutok sa isang banda lang. Don't be, wag tayong magtumingin sa one-sided lang. Kasi if ever na namuhay tayo spiritually, dapat nandun na tayo sa spiritual na sa pamumuhay na espiritual. So, dahil nandito sa buhay material, so dapat equal balance. Kung bakit ang mundo natin, kapag meron lang kasing liit ng tuldok ng isang insekto na nawawala sa mundong ito, nagiging endangered species na yan. Ibig sabihin, kahit maliliit na bagay, maliit sa tingin mo, pero malaking ambag yan sa ating eco-balance ng mundo. So, may process, gaya ni Jesus. Kaya, kailangan niyang magpakahirap sa cross, pasanin ang mabibigat na pasanin, parusa ng mga tao, dahil sa proseso na tinubos niyang kasalanan nating mga tao. Seem like that. Kaya wag natin i-underestimate kung bakit mali ang gumagamit na material na bagay, nandito na tayo sa mundo pa ng material. Sabihin na lang natin, bigyan natin ng example. Kung puro dasal lang ba tayo, sige dasal ng dasal at wala tayong pera, mabubuhay ba tayo sa mundong ito? Di ba hindi? Dapat equal balance. We need money, we need a spirit guidance. Ganun po dapat. Wag niyo masyadong parang tinitingin niya lang ng one-sided one-sided. Although, talaga yan by spiritually, kung doon ka na talaga namumuhay sa spiritual. So, nandito pa tayo sa mundo. Kaya, huwag nating i-underestimate yung mga tao na gumamit ng kasangkapan kasi maging ang anghel may kasangkapan yan. Bakit sila gumagamit ng espada? At bakit si Moises gumamit ng sungkod? Kaya bago sana mag-deliver, isipin nyo naman ng mga bagay-bagay kung tama ba yung sinasabi. Kasi mayroon kasing iba na dire-diretso. Kung ano lang yung naisip nila na tama, yun ang paniniwala nila at yun ang definition nila, yun ay nila sa sarili nila. So, ganito. Kung puro dasal na lang at hindi tayo maghanap buhay, mabubuhay ba tayo kung walang gumamit na pera sa mundong ito? Siyempre hindi. Dapat equal balance, 'di ba? Lahat ng bagay may proseso. 'Yun ang sinasabi ko, 'wag niyong i-underestimate ang mga bagay-bagay dahil nandito tayo sa mundong material pa. Dapat equal balance. Sinasabi ko nga,
lagi na equal balance, spiritual and material. Hindi pwedeng one-sided ka lang. O obsessed ka sa spiritual. Magdasal ka na lang ng magdasal, buong isang taon, di ka na magtrabaho. Mabubuhay ka ba? Hindi ka kakain? Siyempre kakain ka, nasa mundo ka eh. Obligado kang kakain eh. Kaya huwag niyo isipin na bawal ang asin sa kasangkapang gagamitin and material. Kasi normal lang yun eh. Si Moises nga may sungkod. Espada nga, meron ngang the warrior of God, may espada nga. Dapat, wag na nilang gamitin yan. Makapangyarihan na si Moises eh. Ba't kailangan pang gagawa ng sungkod? Makapangyarihan ng anghel eh. Bakit paggagamit ng espada? So, may time talaga na ako kasi, bago ako kumontradict, inaalis ako yung mga bagay-bagay. O, inaalis ako. Bago din ako magsalita, siyempre, pinag-iisipan ko yan. Kasi, nandito tayo sa mundong ito eh. Kailangan balance. Maski nga ang process ng eco-balance, kailangan yung endangered species nga na yan, kailangan niyang pangalagaan para mabubuo at mabubuhay pa sila. Kahit nga yung kuto na pistin sa paningin natin, kailangan pa rin ng mundo yan eh. Diba? Kaya wag nating i-underestimate kung ano lang yung kaya nyong kakayahan nyo, i-define yung gusto nyong kahulugan sa sarili nyo, yun talaga ang ano eh. Isipin nyo lang, pag namumuhay ka sa mundong ito, equal balance dapat. Kaya, minsan talaga, hindi po to sa kategorya ng tao eh. Naku mo, mataas, naku mo ano. Depende din yun sa pag-uunawa. Kailangan saliksikin mo yung mga bagay-bagay. Hindi yung diretsuhan mo na lang sagutin na alam mong may masasagasaan. Oo, ganun yun. Dapat bago magsalita, pag-isipan mo na at gulay-gulayan para hindi ka makasakit ng iba. Hindi ka makasagasa ng ibang tao. Ganun yun. Kaya, kasi sabi ko, bakit yun? Pero sa ugali ko kasi, bago ko to nire-reveal yung mga ano ko na to, mga salitang ito, sagot na ito, ilang beses ko siyang pinag-iisipan. Ilang beses kong ginugulay-gulayan. Kasi hindi ako yung tipong tao na basta na lang mag-deliver ng salita na alam kong tagilid. Hindi ako ganyong klase ng tao na dire-diretso magsalita. Kailangan pinag-isipan ko muna bago ko bibitawan yung isang salita. Sabi nga sa Bible, di ba? The salt of the lightness in the darkness. So bakit? Bawal bang gamitin yung asin sa pamamagitan ng kasangkapan sa material? Kailangan yun. Di have a process. Lahat may proseso. Kaya nga, example pa nga lang, si Moises, bakit gumawa ng, bakit si Moises mayroong sungkod? Bakit yung anghel mayroong espada? Bakit? Gumawa pa ng kasangkapang barko si Noah para masalba yung dapat salbahin. So, bakit? Kailangan pa yun. Kung kailangan prayer lang naman kailangan, di bakit prayer na lang dapat? Kaya dapat, titingnan nyo rin yung upside down ng mga consequence. Titingnan nyo rin yung side by side. Hindi yung to the point na, sige, paisiugdan nyo lang yung gusto nyo sabihin. Ano nyo lang yung, diretso nyo lang yung gusto nyo, yung definition nyo, yung paniniwala nyo, yung expectation nyo, yun na lang yung ano nyo. Dapat, timbang-timbangin nyo. Kasi hindi talaga nabubuhay ang tao pag hindi kumakain. Kasi nabubuhay tayo materially dito sa mundo. Ang process na yan, may proseso. Kasi bakit kailangan pang may proseso? Bakit kailangan pang tatanggapin ni Jesus yung paghihirap? Bakit kailangan pang gawin yung mga proseso na yan? Kasi lahat ng bagay may proseso. Hindi ka pwedeng dumiretso. Hindi ka pwedeng manglaktaw. Oo. Ganon yun, kagaya ng estudyante. Bakit kailangan ng notebook? Ba't kailangan ng libro? Kasi kailangan yan eh. Oo. Kaya hindi mo nyo pwedeng i-question yung mga kasangkapan para sa panggagamot. What if ang gamit pang herbal? Oh. Herbal, mga dahon. Hindi pa rin pwede yan. Estudyante nga may notebook. Estudyante nga may ballpen. Oh. Pulis nga may may baril. Sundalo nga may baril. Oh, di ba? Lahat yan may process. Kung nakatuka ka sa banda, meron kang
banda. Kung nakatoka ka sa gitara, may gitara ka.